Good day mga paps. A long time no upload. Bella, come. Bella, come. Ito si Bella. Bella! Medyo maganda yung weather ngayon. Hinayaan ko muna maglaro-laro yung mga dogs dito sa bakuran para ma-release yung energy nila and anti-stress din. Bella, come. Ito mga paps, si Bella, nag-hit na to nung May 1 sakto. Ay, naamoy nga nila oh. Bella, come here. Gugulo. Yan. Nag-hit na yan si Bella mga paps, pero hindi ko muna pinestad. So bakit nga ba hindi ko muna pinestad si Bella? Pag-usapan natin ngayon sa vlog na to. So kung ang plano mo is bumili ng aso para lang i-breed na hindi ka naman dog lover, mag-isip-isip ka, no? Isipin mo kung tama yung decision mo. Panoorin mo muna tong vlog ko, i-discuss natin yung experience ko about sa breeding, kung worth it nga ba talaga na mag-invest sa mga aso, kikita ka nga ba talaga dito, no? Magkakapera ka ba talaga? Okay, let's go! Reason number 1 kung bakit hindi ko muna ipina-stud si Bella at in-stop ko muna ang pagbe-breed ngayong season dahil dyan yung tinatawag na law of supply and demand. Kahit sa anong products, 'di ba? Kapag marami na yung supply, bababa na ngayon yung presyo nito kasi nga marami na. Unlike konti lang yung supply, mas mataas yung value ng kahit anumang product or service yan. Kagaya nung pandemic, ang daming naboboard, hindi makalabas. Kaya, ang dami ring nag-alaga ng aso. 'Di ba? Ang daming gustong mag-alaga, ang daming bumibili. Ngayon, yung mga breeders, nag-supply sila ng maraming aso ngayon. Katulad ngayon sa amin, lalong bumaba yung presyo ng specifically Belgian Malinois. Dahil nga, marami lang nagbi-breed, madaming mga backyard breeders, maraming mga, kahit ano pa man yan, kung backyard man yan or hindi, marami lang nagbi-breed ng aso. Kaya, bumaba yung presyo nito. Number 2 reason, competitors. Kung dyan sa area nyo or kahit saang area man, actually kahit saan ka naman bumili ng aso, pare-parehas na lang kasi pwede namang ipaship yan, 'di ba? Sa experience ko, naalala ko dati, binibenta ko yung mga anak ni Bella. Actually, binenta ko yun ng 12 to 14k ganun nagre-range yung price nun. So, depende syempre yan sa quality, sa lineage, sa itsura ng mga puppy, kung paano inalagaan, paano yung pagbe-breed sa kanya. Bella, dito ka! Akit ka na akit dyan! Come here! Sit! Sit. Pinost ko dun sa tindahan nung pinsan ko yung mga tuta na for sale. May nag-inquire. Sabi, bakit daw ang mahal nung puppy? Nag-range yata ng 12k yun. Ba't daw ang mahal? Meron daw siyang nabili or yung kakilala niya daw may nabili. Nasa 8k lang daw. Tapos, nung nakita ko yung binili niyang puppy, medyo, alam mo yun, payat na maliit na, anyways, basta yun. Yun ang problema kasi minsan sa ibang mga buyers. Pag sinabing Belgian, Belgian na yan. Hindi na titignan yung itsura, yung lineage, yung quality, or kung paano ba yan binread. Malay mo, binread, inbred pala o kaya ang ginawa tinipid. Diba? Hindi binaksin ng ayos, hindi dinworm ng ayos. So, dyan pumapasok yan, competitor. So, kasi yung ibang buyer nga, akala nila ganun lang kadali kung paano mag-alaga or mag-breed ng aso. So sa competitors po, bigyan ko pa kayo ng example dyan na way back 2017, nakatira ako sa Baguio, nag-aral ako dyan for 1 year yata. So usong-uso noon Husky. Ngayon, dumami yung Husky. Nung una, 25k, 30k, ganun yung presyo ng Husky. Nung dumami na, dahil nag-breed na lahat nung nakabili, lahat plano mag-breed, bumaba. 20k, 15k hanggang sa bumaba na lang ng mga 12k, ganun na lang yung Husky noon sa Baguio. Lumabas ngayon yung Malamute. Yung Alaskan Malamute, konti pa lang yung may ganun, yung mga giant na Malamute. Ini-import nila galing Thailand, I think. Tapos, ang laki, ang ganda, talagang attractive siya pag nakita mo siya sa labas. That time siguro, nasa 100 to 120k ang presyo ng Malamute. So, maraming gustong magkaroon, madaming gustong mag-start ng breeding, hanggang sa lahat nung nabentahan nung may unang-unang Malamute, or lahat ng nabentahan niya, nag-breed na rin, naging competitor niya hanggang sa dumami ng dumami, bumagsak na rin yung presyo. So, ganun lang lagi yung paliwanag dyan sa dog breeding. Kaya, ang lagi kong sinasabi sa inyo, make sure na dog lover kayo, na hindi kayo sasawain, hindi kayo susuko. Ito nga, sabi ko, gusto ko naman talagang alagaan tong mga aso, and mahilig talaga ako sa aso. Kaya hanggang ngayon, ayan, nandyan pa rin sila. I'm trying my best para masustain kung ano yung mga pangangailangan nila at maibigay ko sa kanila. Okay, number 3, long-term commitment.
So kung bumili ka ng aso na hindi mo naman talaga siya gusto or hindi ka committed sa kanya, binili mo lang siya para i-breed, syempre iba yung feeling ng commitment eh. For example, ako, umaalis ako, luluwas ako. Yung mga aso ko, naghahanap ako ng pwedeng mag-alaga or pinapaubaya ko sa iba. Pero kahit na umaalis ako dito, sila pa din yung naiisip ko. Parang alam mo yon, ang hirap iwanan ng mga aso. Kailangan mo rin ibigay sa kanila na makapaglaro-laro sila, na at least maibigay mo yung mga pangangailangan nila. Water, shelter, vitamins, pag-aalaga, paliguan mo. Araw-araw ka maglilinis ng kulungan, araw-araw ka maglilinis ng tae, ng ihi, araw-araw mong or weekly mong paliliguan yung mga yan, or kapag alam mo yon, pag sumakit yung ulo mo na hindi mo na maharap alagaan, syempre susuko ka agad kasi hindi ka dog lover. Kaya malaking factor talaga yung commitment bago mo pasukin tong dog business or dog breeding. Number 4, long-term expenses. Magastos yung maintenance sa mga aso. Napakagastos po niyan, lalo pa pag nagkasakit. Yung mga vitamins nila, dog food pa lang masakit na. Isipin nyo, sa loob ng isang buwan, gumagastos ako ng mga nasa 3,000 to 3,500 per month itong mga tatlong asong to. Tapos, mas magastos pa sila nung maliliit. Kasi nung maliliit tong mga to, ano yan, high quality dog food yung binibigay ko sa kanila. Tapos sagana sa vitamins tsaka milk. Kasi para makuha nila yung potential talaga nilang laki. Kaya, yun yung isipin nyo. Pag binili nyo yung aso, matagal na commitment yan, 'di ba? Talagang yung maintenance niyan kailangan maibigay nyo sa kanila. Hindi naman pwedeng pag nabili nyo ngayon, tas napaanak nyo, naibenta nyo yung puppy. Then pagkatapos nun, hindi nyo na mapakinabangan yung aso, bigla nyo na lang rin ibibenta o kaya ipapa-adapt na lang. Kaya ako as much as possible, hanggat kaya kong i-keep tong mga aso na to, kahit na hindi ko naman talaga sila nabibreed, inaalagaan ko pa din kasi nga gusto ko talaga silang alagaan at mahilig talaga ako sa aso. Hindi naman sa against ako, naiintindihan ko to. Yung ibang mga breeder dyan, for sure, marami ng mga breeder na may mga kennel, tapos nag-out na sila ng mga aso nila. Binenta na yung mga breeder nila, binenta na yung mga dam, yung mga stud, pina-adapt na nila. Kasi nga, wala na eh. Mahirap na mag-breed yan, ang dami ng competitors. Sa pricing, nahihirapan na sila. Ang aso naman kasi, kapag yan, papi, hindi mo pa naibenta or na-out ng within 2 months, lumaki sa'yo, masakit na yung pakain yan. Hindi na yan basta-basta alagaan. Kaya salip na maubos yung pera mo pang bili ng dog food sa papi, kailangan mo nang i-out ng mura. Yung nagiging problema dyan. So marami talagang expenses ang aso. Huwag mong isipin na yung kapitbahay namin nagbenta ng aso 12,000 isa, 10 yung aso, may 120k, easy 120k. Hindi po ganun ang breeding. Napakalaki po na nagagastos dito. Oras, attention, commitment, sacrifice, puyat, lahat po yan, sama-sama po yan. Meron akong vlog, sinamarize ko accurately lahat na nagastos ko nung last breeding ko kay Bella. 8 yung tuta na yon, parang kumita lang ako ng 35,000 more or less. Tapos yung 35,000 na yun, ubos na rin ngayon dahil sa pagkain din nila for maintenance for the succeeding months. Parang nung una, excited ako mag-breed, talagang enjoy. Pero in the future, mag-breed pa rin naman ako. In-stop ko lang muna ngayon. Okay, number 5, environment. So, unang-una, pag pipili kayo ng dog breed, isipin nyo kung ano ba yung suitable na environment para sa aso. Kagaya dito, itong German, medyo dapat dito pang malamig to eh. Pero pwede na rin sa ganitong weather. Belgian, okay lang yan dito sa medyo mainit. Yung Doberman, okay lang din. Kagaya ng mga aso na okay lang sila sa hindi masyadong malamig, pwede nyong alagaan dito or pwede nyong i-breed. Pero kung ang gusto nyong i-breed is mga American Akita, ano pa ba, yung Alabay, Saint Bernard, yung mga aso na kailangan sa malalamig na lugar, wag nyong ipilit na i-breed sila sa mga maiinit na lugar kasi unang-una, syempre, maaari na mas mababa yung successful rate kung i-breed nyo sila kasi hindi naman talaga yun yung environment nila. Yun, malaking factor din yung environment. Kaya, hindi porket ganitong aso yung nauuso ngayon, ganitong aso yung i-breed mo. Pag-aralan mo din kung ano ba yung character ng breed ng aso. Kung kaya niya ba sa ganito, sa mainit, or pang malamig ba siyang lugar. 'Di ba? Yun lang naman yun. Okay, Chelsea, inside. House, Chelsea. Tina, labas dyan. Tina, out. Tina, out. Papasukin ko na sila. Tapos na ang playtime. Inside.
So ayun lang mga paps. Sana may nakuha kayo na basic. Ito sa experience ko lang to Sa experience ko sa totoo lang sa breeding, may pera din pero yung tikitain mo mauubos din sa for the succeeding years or sa succeeding months. Napapakainin mo yung mga aso mo. Kaya kung iniisip mo, may easy money ang breeding, naku po, mahirap to pasukin, pag-aralan yung mabuti. So akin naman, basic lang yung experience ko dito. Yun lang, sinashare ko lang. Hanggang dito na lang. God bless, keep safe. Pops Nicks out!